ni Pinoy. Ay, mag-iingat lang si Pinoy sa departure. Merong ano yung ceremony yun eh. Ngayon, mag-iingat siya dahil baka mataniman siya ng bala. Bueno, mga kaibigan, tabayanan ninyo dahil may mga ulat yan. Kanina nga ho may ulat sa atin si Rose Novenario. Ngayon naman, nagsisimula na yung kay Leni Robredo. Nanunumpa na si Leni Robredo. Dito lang po yan sa palipaligid eh. Dyan sa... Buti naman, sana tapusin nila agad dyan. Kasi baka mamaya magbabad pa sila dyan kung ano pagawin nila dyan. Tapusin nyo na kagad dyan para hindi tayo makagulo sa traffic. Alam mo naman itong mga imbitado ni Leni Robredo, maraming burgis dyan eh. Marami, Diba? Napupunta. Maraming maarte dyan eh. Na nakikita ho namin ngayon na nakataas na kanang kamay ni Leni. Anak yata yun. Katabi yung isang anak niya na hawak ang Biblia. Tatlo yung anak niya eh. Yun yata ang bunso yan, yung may hawak-hawak ng Biblia. So, babae yan. Yan yung tinatanong ko kanina, hindi lang natuloy eh. Yung mga inihalal natin sa gobyerno, hindi lang ho sa saligang batas, nanunumpa eh. Kung hindi, sa kaliwang kamay nila, nakapatong pa sa Biblia eh. Yun lamang mga tumitistigo sa sa husgado. Di ba ganun din? Ganun din. Pinahahawak din yung kamay habang nanunumpa na siya magsasabi ng pawang katotohanan lamang. Ganun din po yan. Pero mga kaibigan, ano ang tingin ninyo pagka yung nilapastangan nila yung kanilang panunungkulan sa taong bayan, hindi naman nila tinupad yung kanilang mga pinangako, di ba may parusa dapat dyan? Meron. Nakita mo si Erap nung manumpa dyan sa pagka-presidente. Hindi niya iginalang yung posisyon eh. Kaya natanggal niya agad siya. Nanunumpa ka sa Biblia dyan. Pagkatapos hindi mo naman tutuparin yung mga isinumpa mo. Kaya yan hindi simbolo lang eh. Talagang may karga yan eh. Kinakailangan tuparin mo. Kala nila seremonya lang yun. Diba? Kaya nga yung panunumpa, yung oath-taking, ibig sabihin, gagawin mo yung ipinangako mo. Gagawin mo yung tama. Na pagka hindi mo ginawa, pwede kang tanggalin dyan anumang oras. Kaya nga may impeachment proceeding. At sa iba naman mga opisyal ng gobyerno, pwede kang kasuhan sa husgado na ikatatanggal mo rin. Yan. Ngayon, itong kay Digong na sa Malacanang nanumpa, bago yan, no? Isang bagong bagay. Pero marami na rin nanumpa dyan eh. Kamukha nung huling dispensasyon nitong si Marcos. Wala na siyang magawa. Sa Malacanang na lang siya nanumpa. Ayan yan. At merong mga noon, kamukha nila Quezon, Rojas, nanumpa naman yan sa Kongreso. Hindi dun sa Grandstand. Ayan yan. At itong si Erap, nanumpa yan sa simbahan pa eh. Baraswing Church. Hindi lang ipinatong kami sa Biblia, nandun pa siya sa loob ng simbahan. Ganyan ang mga dyan eh. Nakita natin. Pero ang kakaiba rito kay Digong, yung magiging speech niya, 5 to 6 minutes lang. Diba? At yan, makikita natin, yung ganyang kaikling talumpati, wala mga palabok yan. Wala mga motherhood statement yan. Kung ano lang yung gagawin niya, sasabihin niya na lang dyan. Very brief. Hindi na siya magsasalita ng mga mapalabok, mabubulaklak na salita. Yeah, very brief. Hindi naman naka-brief. No? Hindi naman. Mahirap nakahubo. Hindi, naka-brief. May damit pa yun.
Beno, ngayon, ito, mga kaibigan, nanunumpa na, baliwala na itong pinail na protesta ni Bongbong. Kaya, dapat nag-file siya. Ewan natin, ano magiging action dito na Supreme Court. Kasi napaka-complicated nung kanyang mali ang parang para halo-halong malayo ang putok sa kanyon. Halo-halong kalamay eh. Walang nag-uugnay kay Leni Robredo na nadaya. Hindi ka mukha ho yung protesta ni Mayor Alfredo Lim sa Comelec. Meron ho yun na nag-uugnay kay ERAP, kaya nga siya pinadidisqualify sapagkat yung mga ipinagbabawal sa batas na gawin sa panahon ng eleksyon ng isang kandidato o ng sino mang kandidato, nilabag ni ERAP. So, ang kaso niya, pinadidisqualify siya dahil sa nilabag niya. Ano yung batas? Isa ron sa batas na nilabag ni ERAP. Yung pong vote buying. Oo. Meron pa. Ano pang ginawa niyang paglabag? Naglagay siya ng mga empleyado, nag-appoint siya ng mga empleyado. Nag-hire na mga empleyado, kung tawagin ay job order. Yan pong mga pag-hire o pagkuha ng mga empleyado, kasama yan sa mga ipinagbabawal na gawin ng sino mang mga kumakandidato, lalo na nakaupo sa pwesto. Bawal na po yung ang tawag dyan, merong electioneering ban. Election ban, oo. Ipinagbabawal yan. Yung mga election ban, hindi ka pwedeng mag-appoint, hindi ka pwedeng mag-hire, hindi ka pwedeng mag-promote ng mga empleyado. Lahat yung bawal yun. Hindi ka rin pwedeng maglipat. Itatransfer mo during election period na hindi na ito pinahihintulutan. Hindi pwede yun. Election ano yung paglabag? Election offense yun. Election offense. Saka ang may kapangyarihan lang ng lahat ng yan pagka-election, Comelec lang pwede maglipat, magano. Yun. Pero ang mayor, hindi. Pati yung mga kontrata, bawal pumirma sa panahon ng eleksyon. Si Mayor Lee, meron pinangawakang mga ebidensya. Kasama na po dyan yung payroll ng mga gumawa at nag-execute ng kanilang mga affidavit. Ito nga pala, patawag natin yung abogado. Nakalimutan ko eh. Pakitawag nga si Tala. Baka pwedeng makontak natin itong si attorney. Yung abogado. Upang ating malaman, excuse me po, ating malaman mga kaibigan, itong status ng protesta laban po kay ousted President and convicted plunderer ERAP Estrada. Ngayon, ito si ERAP nanumpa na raw kahapon. Isipin ninyo, may litrato pa dito sa isang periodikong yung periodiko na naglalabas ng hindi mga totoong balita tungkol kay ERAP. Ito, nanumpa na si ERAP sa isang maestrado ng Court of Appeals. Ito si Justice Andres Reyes Jr. Naginanap yung panumpa sa City Hall. Hindi ho ba bago yan si ERAP nagpalabas pa ng press release, inilabas niya pa yung nilalaman ng kanyang sulat sa dyaryo. Yung sulat na yon, naka-address ho yun kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sumulat siya kay Duterte para hilingin na binola niya pa Pagkatapos sinihiling niya na si Duterte ang mag-officiate o ang magpasumpa sa kanya sa tungkulin. Bakit
kahapon nanumpa si ERAP, wala si President Duterte. Ang ibig sabihin, hindi pinansin yung sulat ni ERAP. At saka makikita naman ninyo, matagal na niyang gustong utuin si Presidente Rodrigo Duterte pagkapanalo pa lang, nung manalo. Pero nung hindi pa nananalo, binabanatan niya. Masasama ang sinasabi niya labang kay President Duterte. Nung manalo, inuuto niya dahil doon sa kampanya laban sa droga, laban sa criminality. Subukan mo, kung walang kampanya si President Duterte tungkol sa droga, laban sa droga, hindi siya kailangang utuin ni ERAP. At si ERAP, hindi siya utuin. Mayabang yan kung walang kampanya si President Duterte laban sa mga illegal vendors, kasi lahat yan aayusin yan kasi yung lahat ng nagiging sanhi ng problema sa lipunan natin, traffic, criminality, illegal na mga terminal, mga kaibigan, lahat yan susugpuin. Lahat ng negosyo sa Maynila na pinagkakakitaan dyan. Ultimo nga pulis, binabanggit ni President Duterte, number 1 yung Maynila At mismong Campo Crame na ang nagsabi na yung Maynila ang sentro ng droga sa Pilipinas, ng drug trade, mga kaibigan. Ayan, nasa pala yung kinokontak natin nasa malayong lugar kasi very busy itong abogadong ito Ang daming kumukuha sa kanya ngayon mamaya natin pag-usapan yan. Yun nga nanumpa ito si ERAP sa justice. Isipin mo, naturingan kang justice. Paano tayo magkakaroon ng matinong mga justice o kaya ng hustisya? Di ba yung Court of Appeals minsan ng binansagan niya na bentahan ng TRO, sa bentahan ng TRO, bilihan ng TRO. Notorious yan. Walang akala mo tindahan na nagbibenta ng TRO. Pagka may pera ka, makakakuha ka ng TRO. Kaya karamihan ng mga politiko, yung mga politikong na may kaso, yun ang nakakakuha ng TRO. Bakit? Dahil ba sa walang mga merito yung mga kaso laban sa kanila? Hindi. Ano isipin mo? Bakit yung walang yan? Yun ang nakakakuha ng TRO. Si Binay paboritong kliyente dyan sa Court of Appeals na yan isipin mo, maestrado ka. Si ERAP convicted plunderer. Pagkatapos pumayag ka na ikaw ang magpapasumpa, alam mong ang kriminal, hindi dapat nauupo sa gobyerno yan. Sino nagpalagaan, sino ang may kasalanan para lumaganap ang criminality sa bansa natin? Di ba kasalanan din ng mga nasa judiciary? Kasi pati sila, pinapatronize nila yung mga kriminal hindi ba? Ito ba tinutukoy ni Paul Panot na si ERAP ex-convict, convicted plunderer? Ito ba ang panlalait sa tao, paninira sa tao? Official yan tanga ka kung di mo alam yan. Huwag kang magkalat ng katangahan mo, susulat ka pa kung saan gago. Si Paul Panot At saka, dyan sa CA, hindi pwedeng magkaroon ng conflict of interest. Dahil yung anak niya, may kaso JB, nandiyan sa Krame. Kung yan umakit sa CA, di ba? Wag na tayo din yung morality. Yun lang. Masyado nang bumaba ang moralidad pati sa judiciary. Ba't hindi babagsak ang moralidad sa lipunan natin, mga kaibigan? Ba't hindi magiging walang yan lipunan natin? Kung sino yung masama, yun ang pinapatronage. Isipin mo nga yung pinatay na drug lord dyan sa kilalang drug lord sa Cebu, napatay dito sa Las Piñas. Nung iuwi po doon, daig pa nilibing si Magsaysay
Talagang dami umiiyak. Sa dami ng tao, naka-uniforme pa yung mga tao, naka-ano sila, isang kulay lang na itim. Ang dami nun, libo-libo yun, mga kaibigan. Kalahati ka ng Cebu, nakipaglibing dun Ganong kabagsak ang moralidad. Kung sa bagay, siguro, itong mga taong ito na natulungan niya, tumatanaw ng utang na loob sa kanya. O kaya, baka naman yung mga drug addict na kliyente niya, tsaka yung mga tauhan niya na pinagbebenta niya ng droga, para hindi mapansin na makikipaglibing sila, kumuha sila ng mga tao, pinagsuot nila ng ganon. Tsaka yung para maging cover nila ron, para kunyari sila'y mamamayan. Hindi naman nagkusa yun kasi kung nagkusa yun, bakit nagkapare-pareho sila ng damit? Ayun. Ng t-shirt. Ibig sabihin, organisado no? Organized talaga ang krimen. Ganun yung mapapansin. Bagsak na di ba? Isipin mong ang daming buhay ang sinira ng droga. Pagkatapos makikiiyak ka. Iiyak ka doon sa pagkamatay ng isang kriminal dahil sa tulungan ka. Ang sabi nga, meron tayong kasabihan na the end does not justify the means. Hindi ko mo ang isang tao gumagawa ng pagtulong na nanggaling naman yung pera sa pagnanakaw. Hinold up naman niya yung iba, hindi na masama yun. Yung pagnanakaw. Nagiging tama. Nagiging banal yung pagnanakaw. Holy nakaw. Ganun ba yun? Holy robbery, meron ba tayong ganon? Banal di ba? Holy, sacred robbery, meron ba tayong ganon? Santong kabayo. Sagradong pagnanakaw? Santong kabayo, meron. Kaya hindi nagiging mali hindi nagiging tama ang pagnanakaw kung nakinabang ka. Ba't hindi babagsak ang moralidad? Yung nasa gobyerno, nagnanakaw. Tapos nakikinabang ka, kaya sinasamba mo ngayon yung nagnanakaw. Pinapatronize mo. So ano nangyari? Inibigyan pa nga ng award. Bagsak ang moralidad. Yung nasa media, pumasok sa media, wala naman pinag-aralan, wala naman siyang training whatsoever. Nagbubugaw ka lang ng babae sa mga beer house. Sa customer. Maraming umiinom ng libreng reporter. Inaasikaso mo dahil yun ang utos sa'yo, ng amo mo. Nung makilala mo yung mga reporter, binigyan ka ng ID. Nagpanggap kang reporter, media man. Akala mo, kinonsinti ka nung nagbigay sa iyo ng ID. Na dahil nakakainom siya ng libre. Ganyan media. Di ba yan yung sinasabi ni President Duterte? Ngayon, dahil napapainom, nabigyan ng ID, kunyari, photographer. Ayun. Nagsimula. Ang camera niya, Instamatic. O kaya, Polaroid. Photographer. Sipin ninyo yan. Hanggang sa may mga nakilala. Nauto, na bola, naging bugaw sa Japan. Kitonton sa natin, mga kaibigan. Pagkatapos naging presidente ng samahan. Nababoy ngayon yung samahan. Samahan na ngayon ng mga walang periodiko tsaka mga hindi media man. Yung mga nagmumotorsiklo, yung rider, yung na membro. O kaya driver nila, katulong nila sa bahay. Lahat may ID. Binigyan, Oo. Press daw sila, press. Mga kaibigan. Ngayon, kumuha ng pwesto sa gobyerno. Nakakuha ng pwesto. Anti-smuggling. Ano ginawa? Nag-smuggling. ng droga. Hindi lang mga yung mga kung ano-anong kontrabando, yung mga pinagbabawal na ipasok sa Pilipinas. Pati droga. Ito, sasabihin ko lang, kay Martin Andanar. Baka
balita namin, may dumidikit sa iyo diyang sindikato. Mag-ingat ka dyan. Ang trabaho niya, na pag may bumanat sa iyo, tapos sasabihin nila sa iyo na sila ang tutulong sa iyo laban doon sa bumanat, huwag kang maniwala. Yun. Kasi sila ang gumawa nun. Sila nag-utos nun na banatang ka. Para sila naman ang paplantsa sa iyo. Para magkaroon ka ng utang na loob sa kanila. Yan, para na sa ganon, makakuha sila ng mga pabor na gusto nila. At lalong huwag kang papayag na mag-a-apply silang PR. Naka po. Ang gobyerno ni Duterte, dapat ito maging policy ng Duterte administration na huwag kayo mag-hire ng PR. Dumiretso kayo sa mga media. Total, nanalo kayo ng walang PR. Ha? Dahil tinulungan kayo ng ibang mga media na walang hindi malaki, maliliit na media, bihira lang yung malaki, nakakuha ng pabor yung malaki. Yung maliliit na media, walang nakuha ng pabor yan. Libreng tumulong sa inyo yan. Mga kaibigan, naipanalo ka Naipanalo ka ng Facebook, ng social media. Kaya, wag kayong kukuha ng PR. Lalo na sasabihin sila, press organization. May samahan sa press. Yung mga walang credibility yan. Yan nagsasabi sila, press. Pero mag-a-apply na PR. Bakit? Yun nga yung tinutukoy ni Duterte na number 2 Ha? Journalist, pero kunyari, journalist nag-PPR. PPR. Ano yun? Hindi kasi, bawal kasi yun sa etiketa. Labag sa Code of Ethics. Hindi ka kasi magiging patas sa pamamahayag kung ikaw ay nagpapakilalang journalist pagkatapos PR ka. Parang ganito lang yan. Kung ikaw bayani ka lang. Hindi ka pwedeng bayani ka tapos magnanakaw ka pa. Ha? O kaya magnanakaw ka tapos gusto mo bayani ka pa. Parang si Erap, siya raw si Andres Bonifacio. Hindi pwede yung ganun din sa media. Tandaan ninyo yan. Kaya pag may nagpakilala sa inyo na sila sama sa media, tapos sila hahawak ng PR mo, magtatayo raw kayo ng tabloid sa Pilipinas, ay diyan ka na matakot. Bakit? Hindi yung ginagawa yan ng tunay na media. Si Duterte na nga nagsabi, yun ang klase ng mga masasama nasa media. Hindi ba? Yung nag-PPR. Ba't ka magtatayo ng tabloid? Ngayon, eto pa yan. Naghahanga dyan na makakuha sila ng pwesto. Ha? Eto, dito kayo matakot. Pag yan nakapasok na, nabigyan ng pabor yan, nakapasok sa gobyerno, alam ba ninyo kasunod nun? Kayong mga nasa paligid ng, halimbawa, pumasok siya sa Office of Communications na yan, yung dating Office of the Press Secretary, kapasok siya dyan. Ang susunod na mangyayari dyan, mag-aaway-away kayo. Kasi may maghahasik ng intriga, yan ang trabaho niyan. Ito ba sinasabi ko lang dahil sa gusto ko lang sabihin? Hindi. Ito, bakit hindi ninyo ipatawag yung mga dating nagtrabaho sa PASG para makilala ninyo pagkatao niyan? At bakit hindi nyo pa imbestigahan yung nangyaring smuggling ng droga sa Subic? Ha? Na nawala yung drug lord. Nahuli na yung drug lord, nakawala pa. Tanungin ninyo, sino ang nagpatakas? Yan. Paano naging opisyal siya ng PASG? Nung makapasok siya sa PASG, lahat ng tao ron siniraan niya. Nagte-text brigade pa yan. Ha? Magte-text siya ron sa mga media.
Sisiraan niya yung kasama niya. Ito naman gonggong na may kolo, may dyaryo, isusulat naman yung text niya. Ayun. Na hindi niya alam, yun ang pinanggalingan ng text. Sindikato. Sinisiraan yung mga kasamahan doon sa PASG. Mga kaibigan, ano nangyari doon sa isang patay sa patay gutom sa kwarta na tumakbong alkalde? Muntik nang mapatay eh. Kaharap ako eh. Mga kaibigan eh. Bakit? Akalain ninyo tumatanggap siya ng pera sa PASG. May nag-text sa kanya. Ito yung natalong mayor sa Romblon. Natalo rin konsyal sa Maynila 2 beses. Akalain ninyo nag-text sa kanya itong nagpapanggap na mga media raw na may organisasyon daw. Organisasyon daw sila na media, tapos ang trabahong pinapasok, PR. Diyan pa lang eh. Hindi na kayo dapat paniwalaan. Yan ang katunayan, hindi kayo journalist. Mga gago. Eto. Yung isa naman, basta pera, wala siyang pakialam. Basta magkakapera siya kahit na mapapahamak siya. Akalain ninyo, meron pala siyang payola sa PASG. Ngayon, may nag-text, nakatanggap siya ng text, na sinisiraan yung ibang opisyal ng PASG. Ano nangyari ngayon? Pinuntahan siya ng mga elemento, mga kagawad ng PASG. Hinahanap siya eh. Mabuti hindi siya natagpuan eh. Kung hindi, baka bangkay siyang itinanghal eh. Kasi ano yung tawag doon? Di ba 1, 2, 3 may mga tao? Tumatanggap ka ng pera doon. Yun yung sinabi ni Duterte, di ba? Kaya may napapatay na media, tumatanggap kayo eh. Galing sa illegal eh. Factual yun. Talagang sinabi. O di ba yan yun? Totoo yun eh. Eto, private ako dito sa pangyayaring ito. Ngayon, nung harapin siya ng mga na detalye tungkol sa kanya eh. Alam kung ilan ang sasakyan niya. Alam kung saan ang bahay niya. Alam kung ilan ang kaso niya. Mga kaibigan, ganyan po. Ba't nangyari sa kanya? Mabuti na lang, gumit na si Mayor Lim eh. Yun. Nung malamang nanganganib ang buhay niya eh. Pagkatapos kierap naman siya ngayon. Yun. Samantalang si Mayor Lim, isinalba buhay niya. Yan, yung natalong kumandidato, nagpiperiodikit. Wala utang na loob. Ito, alam ko yung kaso na yan, Kaharap ako nung humarap si Mayor Lim dahil si Mayor Lim mismo tumawag sa akin. Sabi niya, samahan mo ako ron. At harapin natin dahil nanganganib ang buhay nitong kasama ninyo. Akalain mo yan? Humarap si Mayor Lim doon? Na hindi alam ni Mayor Lim na extortion ang lakad nito. At nagsasabuatan sila nung house show na in-check na nagpupunta sa Davao, dumidikit kay Andanar, dumidikit kay Lavinia, mga kaibigan. Ito rin na nagpapabanat eh. Ganyan din ang gagawin niya. Eto, kinuwento ko na sa inyo ito eh. Yan samahan na yan, PR yan, hindi media organization yan. PR group yan ng mga sangkot sa extortion, protection racket, droga, smuggling. Ang katunayan, nag-PPR yung isa dyan kay Dillosa sa customs. Tsaka PR din siya yung walang yung mandurugas dyan na si Pagulayan, na nahuli na sa pagnanakaw minsan, nakabalik na naman sa pwesto. Ito mga kaibigan, ikwento ko na sa inyo ito. Yan sa pagbabalik natin, Pagkatapos lamang ng ilang paalala mula sa ating ipilan, huwag po kayong aalis.
Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dana. It's 9:30 now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution. It's the revolution, ha? Magkita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Tatapusin ko lang sandali yan. Naikwento ko na sa inyo eh. Ngayon, nagdididikit yan kay Duterte, yung isa dyan, yung incheck na ang kaso niyan eh, nako, droga. Ha? Involved yan sa droga, mga kaibigan. At may question sa citizenship niyan. Ngayon, eto noong 2010 election, magkakaroon ng election, di ba, 2010. Kandidato si Duterte noon. Ang kalaban niya, si Nograles. Yung dating, yung outgoing na noon na speaker. Oh. Ngayon, merong mga, dahil noon 2008 pa lang, Duterte na ako eh. Sa akin nga nagumpisa yan Duterte, tatakbong presidente. Hindi pa napapanaginipan ni Duterte yan eh. Ako nagsimula niyan. Ngayon, dahil nga idolo ko si Duterte, 2009, kasi kami sa media, tatapatin ko kayo Ano yan? Yan sa media, merong tinatawag na, di ba, iba press release. Yung press release, mga ano yun, news story ang pagkakasulat nun. O kaya, mga papuri, ganyan. Meron nung tinatawag na column feed. Ano yung column feed? Karaniwan nun, PRD. Pa tayo meron nun? Merong tumutunog. Ngayon yung column feed na yun, pinadadala sa mga kolumnista ng mga nag-PPR. Para ilabas mo sa column mo, sulatin mo ng gusto mo, baguhin mo. Gusto naman, in toto, ilabas mo kung tamad ka, magsulat, ilabas mo ng ganon, may bayad yun.
Nung panahon na yun, 5,000 binabayad isang column yun, dalawa yung periodikong nilalabasan ng aking column. Sa madalit sabi po, nanggagaling yung column na yun na natatanggap ko mula dun sa mga opisyal na yun daw ng isang samahang bulok na. Na wala nang naniniwala. Kaya sira ulo mo pag naniwala ka dyan. Ngayon, mga ito, kinausap ako dahil hindi ko nilabas yung column feed. Ano ba nilalaman nun? Ang nilalaman nun, sinisiraan si Duterte. Tungkol po sa Davao Death Squad. Pero ang pinanggalingan nun, ibig sabihin, ang nagbabayad sa kanila, ang kumuha sa kanila para gumawa nun, gawin yun, si Nograles. At ang ginagamit nila kunyari na nagsasalita para doon, itong si Ebac Rosales. Yan. Hindi ko ho nilabas yung column na yon. Sa kauna-una ang pagkakataon, ako tumanggi. May kinausap ako, sabi sa akin, ba't hindi mo niya nilalabas yun? Meron naman bayad yun. Sabi ko, mawalang galang na. Si Duterte, idolo ko. Parang ikaw, itinuturing kitang kaibigan, kung halimbawa may magbayad sa akin para banatang ka, gusto mo ba gawin ko yun? Yun ang ikinatwiran ko Yun ang ginawa kong halimbawa Abay, simula nung nagalit sa akin. Paano hindi nila ako mahawakan sa leeg at hindi ako pumapayag sa katarantaduhan? Bakit ko sisiraan si Duterte? Wala namang ginagawang masama yan. Tama nga yung ginagawa niya. Kaya nga nanahimik ang Davao. Sapagkat noon, nanggaling ako sa Davao, nakapasyal ako ron. Kaya doon nagsimula yung aking panawagan na dapat si Duterte ay katulad niya ang quality na maging presidente ng Pilipinas. Nisa Inaga pala pa yun. Sino nagpapabanat? Sila rin. Sila rin yun, mga kaibigan. Pagkatapos, yung binabanatan, isang kasamaan din lang, itong inchik na ito rin ang kakausap. Doon sa binabanatan. Para maging lagaring hapon sila. Dalawa pinagkakakitaan nila. Yung nagbabayad sa kanila na manira at yung kunyari libre mag-a-apply sila naman doon sa binabanatan. Pagka naibigay na nila yung napatigil na nila yung banat, pero sila rin yung bumabanat. Modus operandi. Kunyari naman, napatigil na nila, kukuha naman sila ng pabor. Ayan. Anong pabor yan? Mga kaibigan, andyan na po. PR kung saan-saan, customs, puro magnanakaw yan, PR. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid. Magpapatuloy po tayo, kaya yan ang tandaan ng gobyerno ni Duterte. Wag na wag kayong kukuha ng PR. Unang-una, yung pagkuha ninyo ng PR, nanalo kayo, wala naman kayong binayaran PR Yang pagkuha ng PR, mga kaibigan, pagmumulan pa ng away yan lalong may magagalit sa'yo. Kasi pagka may tinanggapan ka ng PR, nabigyan ka, yung ibang PR, maiinggit. So, na mangyayari? Kalaban mo na yun. Nakalaban mo. Kaya, ang leksyon dito, wag na wag kayong magpapagamit in any media organization. Tandaan ninyo yan. At saka sa mga PR, yan ang tandaan mo. President Duterte, Martin Andanar, at saka ikaw, General Bato, balita namin, isa ka sa kinakausap lagi niya dahil kailangan niya ng proteksyon ng pulis dahil marami siyang illegal. Yan ang totoo niyan. Gumagamit siya ng security na galing sa PMP, VIP security. Sino nagbabayad no? Sino ba yung Indoroput na yan?
smuggler yan, drug lord yan. Oh, di ba sabi nga natin sa inyo kung sino yung mga kriminal? Mga gambling lord, mga drug lord, ba sila may security na pulis eh. Oh, mga kaibigan, nagbabayad, pataong bayan. Kaya dapat mag-ingat dyan yung mga bagong opisyal ng Duterte administration. Inchik yan. Nagpapakilala, leader siya ng samahan, kasama niya yung isa, yung Tarsier. Ha? Yun po, ha? Kasi wala na, pa-graduate na si Del Llosa eh. Si Del Llosa, sinusubukan nilang idikit kay Duterte. Ha? Pinadalan pa ng resignation letter si Duterte ni Jesse Del Llosa. Ha? Bakit ka magpapadala ng resignation kay Duterte? Hindi naman niya na nag-appoint sa'yo. Di ba? Kino-hinoy ka magpadala. At saka susunod, pag magre-resign kayo, gawin ninyong ang pagre-resign upon submission ng inyong resignation letter. Giintay ka pa para awatin ka? Ano yun? Ha? Kailangan revocable. Irrevocable upon submission. Hindi yung aareglo yun. Hindi yung aareglo yun. Hindi yung aareglo yun. Hindi barangay na involved daw sa drugs. Ito, matatawa kayo dito mga kaibigan. Binabantaan niya sapagkat ito namang gagong si Colonel Marcelino Pedroso, akala mo hindi sangkot sa droga. Dadami ba droga sa Maynila kung di kayo sangkot? Kasi sinasabi nila ngayon, ito daw, wala raw silang mahuli sa Maynila kasi ayaw daw makipag-cooperate ng mga barangay official. Sinisipano, para ituro kung sino yung mga sangkot sa droga sa kanilang mga barangay. Alam nyo yung pulis kayo eh. At saka may intelligence kayo At pagkatapos, binabantaan ng mga barangay daw na kapag ka daw hindi sila nag-submit, isasama daw sila sa listahan. Diyos ko. Nakakuha na sila either protector, Huwag kayong kakanta. Dahil pag kumanta kayo, dahil di ba ang sabi ni Duterte, sa barangay niya uumpisa ng pagsugpo, ang malawakang pagsugpo sa droga, magsisimula sa barangay. Maglalagay pa nga ng may baril na tao. Hindi ba? Kaya sinasabi nila ito. Ito, kabaliktaran ito. Ito'y warning na huwag kayong kakanta. Dahil merong sa pagkanta ninyo, delikado kami. Yan. Delikado si Erap tsaka si General Nana. Sino protector ng siraulo nito? Kahit gusto ng barangay, kung ayaw ng pulis. Mga kaibigan, kung ayaw ng mayor. Yan yun. Ganun lang. Ang weteng, ganun eh. Katulad ngayon, si Biseo na papasok. Ewan natin kung uubra kay President Duterte yung Biseo na gambling lord na magpapatakbo ngayon ng weteng sa Maynila. Yan na ngayon ang kokontrol ng lahat ng pasugalan. Ano ba ito? Yung mga illegal vendor. Yan. Kunyari, si Erap, nakikiisa raw siya doon sa ni Duterte na kampanya laban sa droga. At nakikiisa raw siya doon sa panukala na ibalik ang bitay. Kung ang pabitay dyan, si Judy Estrada. Makikiisa ka pa kaya? Yan, si Jinggoy Estrada na lang. Di ba, yan? Reclusion perpetua rin yan. Ibig sabihin, yun ang umiiral ngayon, maximum penalty yan eh. Hindi pa... Wala pang bitay. Kung magkabitay, papayag ka ba isama si Jinggoy? Katarantaduhan ito, nagpapanggap. Para naghahanap siya ng paraan paano niya mabobola si Duterte. Kaya nga nanumpa na siya kahapon kasi napahiya siya. Hindi siya pinansin
ni President Duterte. Ha? Na kasi ang gusto niya mangyari na nagpaparinig siya, nung hindi po pinansin yung sulat niya, hindi sinagot, sumulat siya kay Duterte, binobola niya, Kaisyo, congratulations, pareho tayo, naging presidente ka, ako rin naging presidente, gusto ko ikaw magpasumpa sa akin, hindi pumayag eh. Etong Justice pumayag. Oo, pambira. Kaya si Duterte, merong tinatawag na laban sa anumang katiwalian, laban sa mga maestrado, laban sa judiciary na ginagamit ang kanilang tungkulin, binababoy nila. Sila ang nagiging dahilan para bumaba ang moralidad ng ating pong lipunan. Masasabi ko lang dyan sa mga ganyan-ganyan arte ni Erap, ito. Anak ka ng pu! Anak ka ng pu! Dapat daw po, ito text sa atin, dapat kasuhan ang Superintendent ng Division City of Manila. Ng DEX yan, Department of Education. Dahil isa siya sa mga gurong pinapunta sa complex. Sabi may meeting, pero attendance lang pala at isa ito sa naging basihan. Wala nang karugtong yun. Hindi, talagang kasama ho sa complaint yun eh. Kasi nga, yung nakatalagang DepEd official na yan dun sa Maynila, isa ho yan, pag ikaw ang yung superintendent, ikaw ay miyembro ng Board of Canvassers. Na ang pinaka mamumuno niyang COMELEC, kasama mo sa board bilang Board of Canvassers, yung City Prosecutor's Office at saka kinatawan ng COMELEC sa Maynila, yung hepe ng COMELEC sa Maynila. Kasama ho yung tatlong yun sa complaint. Kaya nga ho merong petition si Mayor Lim na wag ituloy o bawiin yung pagkakaproklama kay Erap. Bakit? Kasi po, ang nagproklama sa kanya, kasama sa vote buying. Yung isa, yung teacher, yung superintendent. Kasabwat. Pagkatapos, yung fiscal naman, yung city prosecutor, appointed yun ni Erap Nung yan unang maging chief prosecutor sa Muntinlupa, presidente naman si Erap, noon siya na italagang city prosecutor ng City of Muntinlupa, si Edward Togonon. Kaya naman itong si Edward tumutugon lang. Tinotogonon niya lang yung kanyang utang na loob kay Erap, mga kaibigan, di ba? Sabi naman dito sa 6868, will you be shocked if Erap and GMA will all be in Malacanang during the oath-taking? I am sure FBR will be in attendance. Big donor yata si Tabaco. Hindi ko lang alam kung ganun yun. Hindi, tradisyon naman yun, naging presidente, di ba? Pero si Erap dapat hindi iniimbita yan kasi convicted yan Ousted president yan Hindi naman yun ang titulo niya, yung president, former president. Ang titulo ni Erap, pinatalsik na pangulo at nahatulang plunderer o mandarambong. Mga kaibigan, ex-convict po. Palay. Mabuhay ka dyan, Jay ka. Padalan mo kami pag naging bigas yan. Tanim ka lang. Tanim ka ng tanim. Huwag pababayo sa iba. Good day, ito si Bongbong Marcos. Lagi sinasabi na daya siya kasi nung panahon ng tatay niya,
mas matindi dayaan, kurap din. Ayaw nang umalis sa palasyo, sarap kasi buhay nila doon. Senyor Ping Juanites. Oh, salamat to, ha. Si Bongbong, yun ang hirap, Yung may mantsa ka, di ba? O bakit si Bongbong? O bakit si Erap, iba trato nyo? Dapat, pati kay Erap, lalo si Erap. Si Erap convicted dyan. At ang masama, buong angka ni Erap, may kaso ng pagnanakaw. Isa pattern Ninanakaw lagi, pera ng taong bayan. Isa padron. Sana kung pera lang ng kapitbahay nila, ninakaw nila Ito, pera ng taong bayan. Malapit. Pinas, si President Duterte, umpisa na naman sumipsip si Erap. Kagabi nagsalta, nasusuportahan daw niya si Duterte na sugpuin ng drugs. Paano niya masusugpo? Pagka nasugpo ang drugs sa Maynila, may mahuhuli. Sabi nga, di ba, may 35 mayor. Ang sabi, may general sa Maynila. Tapos may 3 general sa PNP. Puro Maynila sinasabi. Ha? At death penalty. Wow! Hanep kaya Erap. Hindi, tanong nyo sa kanya, payag ka ba? Diyan sa death penalty, unang mabitay si Jinggoy. O kaya si Jude. Salamat. Sabi, yun ang text ni ni Arnel ng Laguna. Ayan. Next. Next, Pogi. Ito naman, galing sa 2662. Ganda umaga sa inyo. Ask ko lang po, kasama po ba ang weteng at mga pirated DVD na aalisin ni Pangulo Duterte? Dahil talamak ang weteng sa region, 3. Maraming salamat po. Abidpan nyo po ako sa column nyo. Salamat po. Abidpan nyo po ako sa column nyo. Salamat po. Abidpan nyo po ako. Kaya lang, yung pinakamatinding hindi masugpo, yung droga Marami tayong apektado dyan. Krimen ho yan Ang kapatid niyan droga, yung mga deadly na droga na yan, krimen 4545. Kabaliktaran talaga lahat yung mga ginawa ni Mandarambong Erap Estrada. Ika nga walang humpay na mga kahayupan. Kaya naman bagsik ng tamang batas talaga dapat na ihataw sa ganyang uri ng animal na talagang salot at dapat ay isama na sa paglipol. Maraming salamat po, sabi ni Katropang Donald ng Tondo. Good day mga Lapid Fire. 2788 to Kapersi, sino kaya nag-invite kay Erap Landerer pangpahirap Estrada? Di ba galit si President Duterte sa mga mandarambong? Napanood ko sa TV, nasa Malacanang. Nasira ang araw ko nung nakita ko sa TV. Sabi ni Lito J. ng Mandaluyong City. Alin yung nasa Malacanang? Nandun na? Erap daw. Nandun na? Hindi, siguro as former president. Pero dapat yung convicted, hindi iniimbita yun. Doon sila nagkamali. Sana kung former president, nakatapos ng term, na hindi nasintensyahan, nahatulan, pwede yun. Di ba? Ito, convicted ito, ex-convict na ito National security. Ibig mo sabihin, ang ex-convict para lang sa hindi presidente? Ha? Ibig mo sabihin, yung hindi pwedeng, yun lang ang dapat na ina-isolate sa lipunan? Di lalo yan. Sa taong bayan nagkasala yan. Hindi ba? Pero wala na tayo oras, Peter. Okay. National Security Council nga, hindi kasali. Ha? National Security Council. O dapat kasama, di ba? Hindi. Ayun. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Kapersi, lahat ng mga pinaliwanag mo ngayon ay puro tama. Bakit nagbibigay ang PNP ng security sa mga tao na alam nila na mga walang ya? Yan dapat lutasin ni yan ang laki ng problema dyan. Ni Bato, ni General Bato. Ang laki ng problema dyan. Kasi pera ng taong bayan ang ginagamit dyan. Bakit securityhin mo yung walang yung tao? Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Ito po si Peter Talastas. Bayan mo,
Ito naman po si Percy Lapid. Kami po ay magbabalik bukas sa ganito ring oras at timpilang tabayanan po ang mga pagbabalita ni Melchor Balawas. Susundan po yan ng apayata si Alala, no? Wala pa. Pero meron tayong mga mga pagbabalit, mga reports, tungkol po dyan sa gaganaping inauguration ngayon ni President Duterte bilang bagong Pangulo ng ating bansa. Ang tabayanan din po ninyo, baka pwede na kayong dito na tumutok at dito nyo na mapapanood, naka-hook up kami sa sa inauguration ni President Duterte, kaya wag na kayong maglipat ng inyong channel dito sa 8 Ride TV, ang radyo sa telebisyon sa Cable Link TV Channel 7. Dito sa bayan. Maraming salamat at magandang yumaga, Bongbong Marcos. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810.